Mahirap talaga nung naman. May hirap po. Kasi akala ko pag pupunta ako sa bahay nila, akala ko nandun. Tsaka akala ko babalik pa. Baka ano lang, baka sabi ko baka panaginip lang talaga to. Baka one day magising lang din ako na nandiyan pala talaga si Lola. And sometimes it takes time. Hindi siya ba kayang mawala basta-basta yung feeling na yan. Sobrang sakit. Hindi ko po ma-explain kung gaano kasakit, kung saan nagmumula yung sakit. Kasi sobrang sakit. So yung mga kalingap, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po, andito tayo sa ating K-Boys on Mission. Kasama natin ang K-Boys, sila Kuya Nel, Kuya David Vlogs, Kalingap Lolo, at syempre Kalingap Ian. Ngayon guys, ay ano to? Kumbaga, magandang balita itong vlog na to dahil merong isang dating Kalingap Angel bro ay nagbabalik na sa Kalingap. Sino kaya siya? So ito, matagal-tagal din siya nawala and Na-miss natin siya. namiss siya ng karamihan. Sobrang dami na kami sa kanya. Sobrang daming naghahanap sa kanya. And syempre, alam niyo naman bro, sa Kalingap, kahit umalis ka man, lagi siyang open kung sakaling gusto mong bumalik. Laging open ang Kalingap. Laging tinatanggap. Yes, lagi kang tatanggapin. And kumbaga, ganun magmahal ang Kalingap. Kumbaga parang siyang pamilya na kahit talaga. Basta Tatanggapin siya. tatanggapin at tatanggapin ka. Unconditional lang. Yes. Yun! Unconditional lang. So, ayun mga Kalingap, sa vlog na to ay samahan nyo kami kilalanin kung sino itong Kalingap Angel na to na nagbabalik. So, let's go. Tuloy ka na. Hindi ka dyan kung hindi ka pa kumakain. Pwedeng kanin, drinks. Naka-shopping. So yun mga Kalingap, kasama natin ang Kalingap Angel na magbabalik. Siyempre, walang iba kundi si Ashley! Ayan po mga Kalingap, grabe. Grabe Ashley, na-miss ka namin. Gano'n ka rin talaga na wala? 1 month lang yun? Tagal. Feeling ko 1 year na. Akala ko 1 year na nawala si Ashley. Kasi ang dami na naganap, di ba? Ang dami na nangyayari. Kaya siguro... Sa Kalingap baga ko yan. Oo. Sa Kalingap baga daming events talaga. Sa Kalingap kasi parang ang dami Birthday. nangyayari araw-araw, parang ang daming events. So, ayun, muli po natin kasama ngayon si Ashley, mga Kalingap. Siya po yung Kalingap Angel na magbabalik. So ayun, kamusta ka naman Ashley? Okay naman. Okay naman. So, kumusta naman doon sa inyo? Saan ka ngayon umuwi? Sa Balansilang ay. Doon kala lola mo? Papa. Doon ka ulit nauwi, Papa. So, buti naman, nakabalik ka doon, nakauwi ka ngayon dito sa, sa Bicol, Papa. So, ano yung plano mong pagbalik, Tuloy-tuloy na or may plano ka ulit umalis, ganyan? Nagpaplano po ako maghanap na lang po dito ng work mas malapit sa tayo. Mas malapit sa dahil. So, yun. Ano pala nang nangyari din sa sa lakad mo sa Laguna ba yun? Opo. Nagtrabaho po ako sa JNT po. Tapos, nakapasa din po ako sa sa company po. Kaso di po ako nagtuloy kasi si Lolo baga po dito nagpapabihis po kala mama. Nahihiya. Namimiss si Ashley. Kumbaga, yun pala ang pinaka-reason mo, ba't ka si Lolo mo? Ano pala yun? So, kumusta naman yung experience mo dun sa Laguna? Anong mga nangyari? Mahirap. Tapos, basta na-realize ko po na nung nag-apply ako ng trabaho, hindi talaga madali kapag wala kang natapos na school. Kaya, ako lang po na-realize na sobrang halaga talaga ng pag-aaral pag mag-a-apply ng trabaho. So, plano mo pang bumalik sa pag-aaral? Opo. Studies mo naman, di ba may nababanggit ka dati? Anong nangyari? Yung sa scholar po. Oo. Anong nangyari doon? Sa scholar po, sabi naman po sa akin ni Sir, yung may president po ng Mabini is sila daw, half daw po yung tuition ko. Tapos, pag wala daw pong matirahan, ma-provide po sila ng boarding house po. Ang galing
Yung galing ng nila, scholarship. Maiba lang ako, doon pala sa pagpunta mo sa sa Laguna, sino pala ang nag-aya sa'yo na pumunta doon? Sino nag-invite? Yung kaibigan ko pong bakla po, nagko-work po siya sa company din. Kaya sabi niya po mag-apply ako dun sa kanya. Bakit mo naisip na sumama? Ano yun nga po, nung nabanggit ko po sa last vlog, si Lolo Baga po, na gagamot. Tapos, siyempre po, wala din po ako nung, income na maayos. Kaya sabi ko, mag-work muna po ako. Sabi ko, kahit lang hirap. Para dito talaga kayo, parang gusto mo magkaroon na income monthly na talagang sure. Para pang din kayo mo sa maintenance niya. Yung pala yung pinaka. Akala ko gusto mo talaga mag-work na for good. Independent, no? Kung gusto mo lang pala i-try din Opo. and mag-explore and syempre para talaga sa income para kayo. So, dun sa mga experience mo dun sa Laguna, ano yung pinaka mahirap na na-experience mo dun? Ano po yung hindi ho ako agad makapasok ng trabaho, tapos wala akong budget doon. Tapos yung sa requirements po, sobrang hirap pag pong Anong nangyari? Anong ginawa mo? At kwentuhan mo naman kung ano yung nangyari. Naglakad-lakad ka? Nung una po, sinasamahan po ako ng kaibigan ko mag-apply. Tapos yung budget po namin, syempre nagbayad baga po ng boarding house. Ang dala ko lang pong pera nun yung binigay ni Kuya na 6K. Yung yung 500 po doon, pinamasahe ko. Tapos yung yung the rest, yung 4K po, binayad ko sa boarding. So, nasa 1.5 na lang po yung pera ko nun. Yun po yung pinagkasya ko po sa isang linggo po dun sa Laguna. Kasama na po dun yung requirements, pagkain, tapos mga bayad sa expenses pag-travel baga po, papunta sa trabaho. So yun, sobrang po, hirap kasi nagtipid talaga po ako halos. Bumili lang ako ng 15 pieces na itlog po, tapos 2 kilong bigas. Yun po, napagkasya ko po yun ng halos ilang din po, mga 10 days din. Or 10 days? Pinagkasya mo yun, kumbaga, kada meal, itlog ang ulam mo. Pero nagsawa ka doon? Sabi nga, pag natawag po sa akin sila kuya nun, puro ka na lang itlog, mukha ka ng itlog. Hindi puro itlog po yung pinakain ko talaga doon. Tapos gusto mo po magbigay nila kuya, sabi ko wag na po kasi nagpunta po talaga ako doon para syempre sa trabaho, tapos hindi para gumastos, para makabawi din. Iniisip ko po talaga nun yung gastos ko, kaya yun, kahit po ko doon sa GNT, yung sobrang hirap po kasi kami ng mga parcel, mga sako-sako po yung binubuhat namin doon. Nakabuhat ka din? Madaan po dyan yung parcel, tapos may number po doon na parang 500. Yun lahat po yung kukunin mo. Kahit po yan, kahit bakal, ganun. So yun po yung pinakamahirap doon, yung nagpasok ako ng JNT. Paano ka nakapasok doon sa JNT? Nag-direct po ako sa nila. Walking ka? Nag-walking po ako sa mismong ng JNT, tapos nag-apply po ako. So, kinabukasan po, nakapasok din ako. Ang bilis lang sakto kailangan nila, Baka urgent din kailangan. Urgent din, Bago po yun, habang nag-a-apply din po ako sa company, nag-e-exam. After after mo makapasok doon, kahit nakapasok ka na, nag-a-apply ka pa din. Kumbaga, kinukulangan ka pa sa trabaho mo. Hindi po, mas po kasi yung sabi po sa akin ng yung mga katabaho ko sa GNT, ang trabaho daw po kasi sa GNT, pang lalaki talaga. Kaya sabi nila, hanggat kaya ko daw pong maghanap ng trabaho, maghanap ako. Tapos nagtagal. Buti ang bait naman ng mga kasama mo doon na nagbigay sila ng idea o pinayuan ka nila na maghanap ka ng iba na mas mabagay sa'yo. Kasi grabe, isang itlog na nga lang yung kinakain mo. Baka kalahating itlog pa sa isang meal. Tapos bubuhat ka ng mamibigat. Talagang yun. Tapos ang pasok po ng trabaho ay alas 3 po ng madaling araw hanggang alas 3 ng hapon. Grabe, 12 hours. Tapos kailangan po magising ng maaga kasi mabiyahe pa. So
Ay, nakasakay ka pa sa jeep pagpapasok? Kasi Calamba po yung ano, tapos ako po nasa Santa Rosa po yung Oo. Layo-layo. layo din po. Hindi mo, ano naman doon, yung income doon, okay naman. Kasi ang ano po doon, ang sahod ko ay 520 po, tapos lagi po kami na overtime. Laging may overtime. Buti naman may overtime pala. Na overtime po man, para ano, medyo malaki-laki din. Ano yung mga realizations mo nung ano, sa mga na-experience mo doon? Ano po yung ano, sa akin po sobrang ano, nagpadalas-dalas po ako, yun talaga yung na-realize ko. Tapos pinaka na-realize ko po dun, sobrang hirap talaga kapag wala kang pinag-aralan. Lalo na pag nag-a-apply po kami sa company. Lagi nilang inaano, ang pinag-aralan po talaga. Pinag-aralan. Kumbaga, doon kasi nila nakikita kung ano yung specialty mo, kung saan ka may alam, yung knowledge mo, kung ano yun, doon kasi nila hinahanap yung kailangan nila. May specific silang hinahanap na skill para doon sa company nila. Ano? Yun pala yung mga na-realize mo. Yung pagod, anong doon sa pagod? Kaya mo ba yung pagod or sobrang nahirapan ka? Paano mo kinaya yung pagod? Ano po, sobrang ano, nung nagtatrabaho po ako sa GNT, pagod na pagod, parang gusto ko na talaga pong sumuko. Sabi ko gusto kong umuwi na lang. Tapos nung ano, na-realize ko po kasi ando na po ako, nando na yung naggastos na ako. Tapos sabi ko kung uuwi ako, parang ako po yung nadalahan na ano, kaya sabi ko bahala na, tatapusin ko na lang yung ano para makakuha man lang, mabawi ko man lang yung konting gastos ko kahit wala nang gusto ko na lang mabawi yung ano ko, nagastos ko po yun. Pero nabawi mo naman yung nagkasus. Nabawi man. Kasi nagtrabaho pa rin po ako ng palengke. Naglipat pa ako ng QC. Kinuha po ako ng tita ko. Sa palengke, nagtinda ka? Oo, nagtinda ako. Sa loob ng isang buwan, ha? Sa loob ng isang buwan, ang dami mo nakatrabaho. Ano yun sa palengke na naman mga nangyari dun sa palengke? Opo. Dun po sa palengke po, nagtrabaho po ako ng... Anong ginawa mo dun? Sa kantin po. Tapos, solo lang po akong doon, tendera. As in, magpapa-order ako sa buong palengke, maglalako ako, tapos siyempre po yung mga hugasan, tapos yung... Grabe, yun ang ginagawa mo lahat. Maghapon po yun, papasok po ako ng alas 5 ng umaga, uwi po ako alas 7 ng gabi. Grabe. Grabe pala yung mga pinagdaanan mo. Pero sa mga na-experience mo yan, may mga napulot ka naman na lesson. Ano yung mga natutunan mo dun sa mga na-experience mo dun sa 1 month na paghahanap mo ng trabaho sa experience mo? Sa 1 month po na parang naano ko po din dun yung pagbabudget ng pera, yung kung saan mo talaga yung dapat gastusin, dapat bilihin. Kasi nung nandito po ako, parang kahit paano po nagagastos ako ng mga bagay na hindi naman talaga dapat. Yung pagdating ko po doon talaga, lagi ko sinasabi sa sarili ko, kahit pagkain, hindi ko to deserve. Wala naman ako nagawa. Parang kahit magbili kang milk tea, parang hindi ko po deserve. Kahit mag soft drinks, hindi ko to deserve. Lagi yun ang naririnig po sa akin ng kaibigan ko, hindi ko to deserve. Gano'n. Yung pagbabudget din po, doon ko po na to. Doon mo natutunan na hindi pala basta-basta yung pag-aaral. O di, paano ka dun sa punto na sabi mo, uuwi na ako? Anong nangyari? Paano mo nasabi na uuwi ka na? Yung po kasi, yung nandun po ako, nandun po sa QC, nakituloy lang po ako. Siyempre, nahiya po ako kasi, nahiya din po kasi di rin po ako nagbibigay dun sa Kasi tita ko po yung nandun sa QC, tinuluyan. Di rin po ako nagbibigay. Tapos, nung po ako sa palengke, siguro nakatatlong absent po ako kasi nagsama po yung pakiramdam ko. Pero nahiya na po akong bumalik. Sabi po nila, tita, magtinda na lang muna ako ng isda. Nagtinda din po ako ng isda. Nagtinda ka namang isda? Saan ka nagtinda? Doon din po, Palengke rin. nag-QC din po. Yun. So, nakakahiya po talaga. Pero, kailangan ka pala po yung mukha mo na bili ka nito. Parang sa pilihan mo po. Gusto ko na hilahin yung mga customer. Bumili lang doon sa isda. Pero grabe bilib ako sa'yo, Ashley. Kasi, nakaya mong gawin yung mga ganyang bagay. Kasi yung iba, pinangungunahan sila ng hiya. Kumbaga, Sorry, malakas ang loob mo. malakas ang loob mo. Kumbaga, mag-isa ka lang pumunta doon, naghanap ka ng trabaho. And,
talagang tinanggal niya yung hiya niya. Parang ang tapang mo din sa ginawa mo na yun. Kumbaga napabilib mo ako sa part na yun. Kaya, Saka importante, may mga natutunan siya. oh, yun ang maganda doon, may natutunan ka. So, Ashley, may papakilala ko sa'yo. Siguro kilala mo naman na ito, Ashley. And siguro ito, kapag nakausap mo itong taong to ay makakatulong siya ng malaki sa buhay mo. Wala iba kundi si Lolo. Joke lang, hindi yan makakatulong sa'yo. Hindi. Kasi nakaharang Ba't ganyan? Tama ka ng camera. Maraming pa po mga kalingap kundi si Pastor ER. Kasama po natin ngayon si Pastor ER, guys. Pas, magandang hapon po sa inyo, Pas. Magandang hapon sa inyo. Nasa lalo po nanonood at nagsusupport sa Team Kalingap sa channel na to ni Ram. Ayun po. Ayan, Pas. Kasama namin ngayon pa si Ashley and... Oo nga. Ayun. Matagal din siya nawala sa Kalingap, Pas. And ngayon, nagbabalik siya para maging Kalingap Angel uli. Kalingap Angel. Oh, Kalingap Angel lang siya dati, Pas. Pero ngayon ay nagbabalik siya. Actually, natatandaan pa ako. Natatandaan kita nung sa parang with angels. And biglang di na kita nakita. Naging mahirap ba yung buhay mo nung nawala ka sa kanila? Opo, kasi una po yung Kalinga po, sobrang laki po ng natutulong din sa akin, lalo na po sa financial. Hindi lang po sa financial, lalo na po sa advice ng lahat po ng family po ng Kalinga. Sobrang doon pa lang po, sobrang kaanan ng loob ko, lalo na po yung mga supporters po na sobrang dami rin pong advice. Yeah. Yun, doon na po sobrang sobrang kakagaan na sa loob. Parang Kaso ano nangyari? Bakit kahit na ganun yung na-receive mo lang nawala or may pang ginawa? Gusto ko lang din po kasi yun nga po, nagka-problema po kami. Sila kuya po, na-busy po, sobrang natagalan po bago kami balikan. Tapos syempre, hindi ko din po masisisi sila kuya kasi sobrang dami po talaga nila kuya Rab na ginagawa. Tapos yun po, nagka-problema nga po ako kay Lolo po. Nag-aano po kasi yung ugat niya, tapos yung niya, nagagamot. Hindi yun po, sabi ko, nag-decide muna po ako na mag-work muna po kahit sabi ko kahit after po nun, sabi ko, babalik po ako dito sa po, dito sa Bicol po. Ano feeling na nakabalik ka ngayon? Sobrang saya. Tapos nung una po, nahihiya ako na kasi hindi nga po, wala po akong sinabihan talaga na bumalik na po ako dito. Okay. Tapos nung nung nag-post po ako ng nagpa-comment na po yung mga fans na nakabalik na pala po ako. Tapos nanonood din po ako lagi po ng live ni Kuya Rab. Tapos yun po, nung nag-comment po sila doon. Tapos nalaman nga po nila Kuya Rab na nagbalik na po ako. As yan si Ian din po, nag-chat din po sa akin na chat na lang daw po pag mga vlog ko. So, hiya po ako pero sobrang saya ko po kasi kahit nag-alis po ako, feeling ko parang wala lang, parang wala lang po nangyari. Nagkawalay lang pero ganun pa rin po yung nila sa akin. Kaya sobrang saya ko rin po. May mga pagkakataon pa nung nawala ka at nung nagtrabaho ka na may mga moments ba na nakakaiyak nangyari or umiiyak ka? Opo, nung syempre po solo lang po ako sa tinuturuan ko, pero gabi-gabi po ako umiiyak, lungkot. Opo, lungkot po sa pagod, naghalo-halo po yung pagod, lungkot kasi layo po kala lolo. Tapos syempre po, gabi-gabi ko din po naiisip si Lola kasi dala ko po, kahit saan po, dinadala ko po talaga yung picture ni Lola. Kaya parang pag tinitingnan ko po yun, lagi na lang po iyak na lang po. Dati po nung nandito ako kapawad sa magpa-vlog, lagi pong may nag-a-advise sa akin, sila kuya, tapos bukod po sa kanila may mga fans. Anong ginagawa mo, sinasabi mo sa sarili mo kapag umiiyak ka o overwhelmed ka ng emotions na gano'n, pero wala kang magawa?
Gabi-gabi po na ano na lang po ako nagdarasal na lang na sana hayaan ko na po parang matanggap ko na po na na wala na si Lola, ganun. Para syempre yung si Lola din po parang matahimik na sa yung kaluluwa niya na hindi na ako nag-iisip sa kanya. Sabi ko, Lord, hayaan mo na lang po na matanggap ko itong sitwasyon na na kahit sobrang pait, sobrang sakit, gusto ko na po matanggap sa sarili. Wala na talaga. Mahirap yun. Sobrang hirap ko talaga kasi hindi ko alam kung saan mag-start, paano matapos. Sobrang hirap talaga. Ang isang mahirap pa nga yung humingi ka ng tulong kapag parang kinakaya mo naman, pero kailan yung time na yun na parang after mong nagawa na lahat pero kailangan mo pa rin humingi ng tulong kahit nang hirap aminin? Nung alis po ako ng Laguna, kaya ko naman po, pero parang kailangan ko pong humingi ng tulong kasi sobrang down na po ako nung tapos sobrang disappointed ko din po yun sa sarili ko kasi sabi ko, akala ko kasi ganun lang ako kadali lang. Pag nagpunta ka dun, pag nakapasa ka ng mga requirements, okay na. Hindi pala po ganun kadali yun. Iba talaga po sa expectation ko talaga yun. Kaya pagdating ko po dun, gusto ko humingi ng tulong sa lahat po. Pero sabi ko, huwag na, kayanin na lang kasi nagkasalanan ko din naman, nagpadalas-dalas din po. Yun. And may mga times na parang pinapakita mo na masaya ka pero hindi naman talaga. Lagi po kasi sa tuwing kasama ang mga barkada ko, lagi ko pinapakita sa kanila kahit kanina po na masaya ako, pero deep inside ko pag nakikita ko po talaga yung mga lugar na kung saan kami nagkita nila Lula, lalo na po yung lugar namin, ay pag yung may tugtog man lang po na konting parang 90s na song. Sabi ko, gusto ko na lang bumalik sa na yan. Kahit sabi ko kahit yung panahon na may nangyari po sa akin, may stepfather, sabi ko okay lang po ulit-ulitin yung sakit na yun. Basta nandito lang si Lola. Mahirap talaga naman. May hirap po kasi akala ko pag pupunta ako sa bahay nila, akala ko nandun. Tsaka akala ko babalik pa, baka sabi ko baka panaginip lang talaga to. Baka one day magising lang din ako na nandiyan pala talaga sila. And sometimes it takes time. Hindi siya ba kayang mawala basta-basta yung feeling na yun. Hindi tanggapin. Hindi po talaga. Sabi ko kahit siguro po pagtanda, hindi ko po talaga siguro kahit ilang taon po yung dumaan. Tapos si Lolo lagi pa sa akin nagsasabi na grade ko no. Sabi ko, hindi pa nga ako nakaka-move on kay Lola, tapos magre-ready ako sa'yo. Hirap. So parang nagkasabay-sabay. Ganun pala po talaga ako. Sabi ko first time ko mawalan yung as in wala talaga. Sabi ko half ng buhay ko parang nawala po. Sobrang sakit. Hindi ko po ma-explain kung gaano kasakit, kung saan nagmumula yung sakit. Kasi sobrang sakit. Paano mga panalangin mo pag ganyan? Mga oras na yun? Sabi ko, pag umiyak na po ako yun, pinapanalangin ko na lang po na sana lahat ng sakit, na may hangganan lang din. Sabi ko sana lahat matanggap ko na kasi siguro ko kung si Lola hindi rin matahimik kasi ako lalo na ako umiyak ako lagi sa kanya. Si Lolo, kung saan matanggap na po namin. Kahit hirap sana matanggap na lang po para lahat po kami makalaya sa sakit. Mahirap po talaga sa kanila po. Lalo na pag nawalan ka ng mahal mo sa buhay na hindi mo inaasahan. Para bang may regrets ka minsan, sana may mga nasabi ka pa, sana marami kayong nagawa. Sobrang dami ko pong regrets talaga kayo. Tulad ng ano. Kasi po, sabi ko, po ako sa kanila, sabi ko,
parang time ko na itong makabawi ka la Lola. Kasi sabi ko, kung hihintayin ko pang makapagtapos ako ng pag-aaral, sobrang tagal pa po. Tapos, syempre, ano, di ba, yung kapag nakapagtapos ka, hindi rin naman ganun po kadali. Kaya nung pong naano ako sa Kalingap, tuwang-tuwa po nung si Lola kasi lagi siya nanonood ng Kalingap. Tapos, ano po, supportive po talaga siya nung nagbablog po kami, lagi siyang nandun sa gilid. Basta pinagmamasdan niya po kami, kasi sabi ko, makakabawi na ako kay Lola kasi nga, kahit pa paano, mabibili ko na yung mga gusto niya. Simple lang mo po mga gusto nun, mga bag, tapos ano, tapos biglang wala pa po 3 months sa Kalingap, pero na po yun nangyari kay Lola. Tapos, ano po, nung nasa ospital po si Lola, talagang nilubos ko po yung pagbawi ko. Lahat po ng binigay sa kanila ko na Rob, talagang ginastos ko po yung kay Lola. Sabi ko, tita, magtira kasi nag-aaral baga po ako. Sabi ko, hindi, sabi ko, kaya ko naman kasi po, nung time na po yun, nag-ano din po ako ng mga damit, parang nagbebenta. Para po yun po yung ko, lahat po talaga ng binigay sa kanila ko Rob, lahat po binigay ko kay Lola. Tapos kahit sobrang pagod po ako noon, uwi po ako kasi di mo po pag sa Mabini ka nag-aaral, gabi, may alas 9 kami, hanggang alas 9 po kami ng gabi pasok noon. Uwi po ako noon, si Lola po, di ba, naka-NGT noon sa ilong, every 4 hours po, kailangan namin kainumin ng gatas. Alas 4, alas 2, hindi na po ako natutulog nun, papasok po ako sa school. Tapos minsan magagalitan po ako nun sa school kasi anong oras po yung pasok namin, nalilate po ako. Tapos nun po, pinatawag po ako nung ni Press. Sabi ko, Press, ano muna po ako, parang sabi ko mahinto muna po ako kasi kailangan ko po talagang bantayan si Lola kasi hindi na rin kaya po ni Tita. Tapos tinanong ko yun ni Press, tapos ang ginawa ko po, nagpaprint ako ng picture ng situation namin, kung ano, tapos pinagawa po ako ng letter ni Press. Doon po nag-start na, sabi ni Press, yung may-ari ko ng Mabini na, kukunin nila po akong scholar kahit kailan ko po gusto pumasok, kahit anong course po ang gusto ko. Kahit daw po yung tutuluyan ko, ano daw po nila, sila na daw po bahala. Pwede din daw po kung magtrabaho sa Mabini, sa mga baga po. Para daw po may allowance din po. Binigay nila sa akin, sobrang thankful din po. Ibig sabihin, kapag mahal mo, tulad ni Lola mo ng time, kaya mo ibigay lahat. Kaya po, sabi ko nga po yun. Sabi ko, bakit kaya hindi pwede ibigay na lang yung puso ko para magtibok ulit yung puso ni Lola? Sabi ko po, ako po, mas ready kasi ako kay Lola kasi parang mas, sabi baga po nila, mahirap sa isang ina mauna ang anak. Pero para sa akin po, mahirap po para sa akin mauna po sila kasi parang wala na din. Kasi ako po, nagpatuloy kasi para sa kanila, tapos sila naman mawawala. Kaya sabi ko, bakit kaya hindi pwedeng ipasa na lang yung puso para sa kanila? Tsaka mas sana kung mahal na mahal mo, parang mundo mo, tapos kung mawawala, di grabe iyak mo na. Gabi po, lalo na po nung nililibing na po si Lola. Di po ako kumain, tapos yun. Pag ko po, walang tulog kasi nung binurod ko si Lola. Wala po talaga ako ng tulog kasi naliligo pa po ako ng puyat. Kaya parang bumagsak po yung katawan ko after nung libing ni Lola. Sobrang laki din po nung pinayat ko. Tapos di na po ako nakatulog ng maayos. Simula po, doon na po ako nag-take po ng sleeping pills. Yung time na po na yung vlog po ni Kuya. Anong inaasahan mo na ngayon? Since parang ang dami nangyaring mabibigat sa buhay mo, may iniisip ka ba ngayon, pinaplano sa buhay, or inaasahan? Now na nakabalik ka sa kanina. Inaasahan ko lang gawin lang po nung dati, makapagbalik lang po ako sa pag-aaral, tapos yun nga po, yung matapos ko lang yung pag-aaral ko, sabi ko once po na katapos po ako, tapos nandito po ako sa Kalingap, sabi ko, promise ko po pala kuya na babawi po ako, parang
kung hindi man po ako sa kanila tumulong, gusto ko po tumulong sa tutulungan na lang din nila kuya. Grabe. Parang ginagawa nila. Okay. Para sa masaya ako, masaya kami na nakabalika. Ang mahirap minsan sa mga questions sa mundo is kung bakit nangyari. At tama ka, ang inaasahan natin sana yung pain hindi forever. And ang alam nating lahat is yung pain hindi siya forever. And kapag meron kang mga tao sa paligid mo na binigay ng Diyos at ang pag-asa mo ay nasa Panginoon, ang pain may tuldok, ang hurt may tuldok, may lesson kang matututunan, and kayang palitan ng Diyos yung mga hurts and pain na meron. Ang mahalaga, nandun ka dun sa mga last moment. Hindi ka wala sa tabi ng mahal mo sa buhay nang sila'y mawawala, nang siya'y mawawala. At kung anong meron ka ngayon pang hawakan mo, at yung mga ninanais mo na prayers, yun din yung prayer ko para sa'yo. And hopefully sa tulong nila Direk Ian at ni Kalinga Prab at ng team ay makatulong kami kahit sa pagkakataon lang na sa paraan na kaya nila. At yun naman yung maganda sa Kalinga, hindi lang sa pabahay, sa tulong, kundi may mga viewers din tayo na nagmamahal din sa'yo. Yun ang alam ko. And thank you din sa efforts ng team na nandito na pinaparamdam sa'yo na meron kang mga tao na tutulong. Masaya kami na nandito at sana makatulong kami sa part na yun. And sama kita sa prayer sa mga susunod na araw. Ayun. Grabe po mga Kalingap. Salamat po kay Pastor ER. Yes, thank you. Si Pastor Ian Thank po, you, Ian. sa mga dahilan kung bakit nananatili ako mabait. Si Lord yun, si Lord yun, po. sa buhay ni Ian. Kumbaga, ito po si Past ang isa sa mga namin tuller. Bakit, kung bakit kami Guide. guide para sa tamang landas. So ayun Julian na pati. Ashley, masaya kami na andito ka ngayon ulit sa Kalingap, and yun nga, may pinapaabot sa'yo si Kalingap Prab na allowance mo galing na sa kanyang YouTube channel. So, ito Ashley, kumbaga, Excited ako. so ayun mga Kalingap, may abot po tayo kay Ashley na allowance. Galing po ito kay Kalingap Prab sa kanyang YouTube channel. So maraming salamat po sa inyong suporta, panonood, hindi pa skip ng ads. Marami po tayo natutulungan ng mga scholars, beneficiaries. And sana guys, bigyan natin ng chance si Ashley na mas makilala, marami yung kwento niya, and makasama natin na mas matagal. And iparamdam din natin sa kanya yung pag-asa and paglingap. So ayun Ashley, galing kay Kalingap Prab, 5,000 pesos. Gastos-gastos nyo sa banyo kay tatay mo, pang maintenance, habang hindi ka pa nag-ano. And syempre, si Ashley, pwede ka rin sa Velvet Box part-time. Naghahanap sila doon. Ano nga po ako nung dito po sa may hiring po sila, sabi ko. Gusto ko po mag-apply. Pwede ka doon, pasok ka kaagad. At syempre mga Kalingap, syempre kapag sinuportahan po natin ng Velvet Box, marami tayong mga scholars na matutulungan. Kumbaga, yung mga sales noon, syempre, pag-dili doon is malaking tulong din po yun, ginagamit din po sa paglingap. Katulad po nitong pag-support sa ating mga merch, Kalingap merch, ito po mga Kalingap, available din. Hoodie, Kalingap hoodie. Velvet Box ito guys, Ed's Collection. Napaganda din po ng quality, talaga hindi kayo magsisisi. Ayan, makakatulong ka pa. So, Ashley, masasabi mo Kalingap Prab, sa Kalingap family, kala Kuya Val? Sobrang pasasalamat po sa buong Kalingap po, kasi po sila po yung tumutulong sa lahat ng tao, at sila lang po talaga yung halos nakaisip ng pagtulong po talaga ng sa mga tao. Sobrang thankful din po kasi mas inuuna po nila yung ibang tao kaysa sa kanila po, kaya sa lahat po support po sa buong Kalingap po para marami pa pong matulungan yun po. So ayun mga Kalingap, maraming salamat po kay Ashley.
And kala Pastor ER. And syempre sa team natin na nandito mga Kalingap, David Vlogs, Kalingap Lolo, Kuya Nel. Ayun, syempre sama ng Kalingap Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, K-Boys, Kalingap Partners, Kalingap Proctors. Salamat po sa inyo lahat. Syempre sa mga manunood, salamat po sa inyo lahat guys. Share. Pakishare po ng vlog na to. God bless you po. Bye-bye.